Kamakailan lang ilang huwad na lider at antikristo ang nanlinlang ng mga tao sa iglesia. At ilang masasamang tao ang gumagambala sa buhay iglesia. Hindi ko maintindihan. Matuwid ang Diyos kaya, ba't hindi niya pinaparusahan at pinatitigil ang mga antikristo at masasamang taong yun? Ba't niya sila pinapayagang pigilin ng kanyang mga piniling sa iglesia at gambalain ang gawain? Ano ang opinyon ng lahat tungkol dito? Nalito na rin ako tungkol sa ganitong bagay noon. Inisip ko dati na dahil matuwid ang Diyos, dapat makuha agad ng masasamang tao ang nararapat sa kanila at maparusahan ng Diyos. Kung hindi iisipin kong di matuwid ang Diyos, iniisip natin ito dahil di natin tunay na nauunawaan ang pagkamakatwiran niya. Tama. Ang kanyang mabuting kalooban at karunungan ay nasa likod ng pagpapahintulot niya na magpakita ang mga antikristo at huwad na lider sa iglesia. Hanapin lang natin ang katotohanan at makikita natin ang katwiran ng Diyos. Ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa akin. Okay. Noong Setyembre 2012, ako ang namamahala sa gawain sa iglesia nang makilala ko ang leader kong si Yanju. Nalaman kong hiniling niya sa mga kapatid na ipangaral ang ebanghelyo sa mga bahay-bahay. Isa yung seryosong paglabag sa mga prinsipyo. Tama. Kaya sinabi namin sa kanya ng kasamahan ko sa gawain, kailangan nating sumunod sa mga prinsipyo ng bahay ng Diyos kapag nagpapalaganap ng ebanghelyo. Salungat doon ang ginagawa mo ngayon. At pag napunta sa iglesia ang mga di mananampalataya at masasama, magagambala nun ang gawain sa bahay ng Diyos. Tama. Ano pa man, mapanganib na mangaral ng ebanghelyo ng ganon. Kapag may taong tumawag ng pulis, kung gayon itinapon mo ang iyong mga kapatid sa mga leyon. Napakatotoo niyan. Di na nga siya nakinig, inakusahan pa kami na mapanggiit ng mga panuntunan. Sa mga pagtitipon, madalas niya kaming pagalitan ng kasamahan ko. Hinaharang daw namin ang gawaing pang-ebanghelyo ng bahay ng Diyos. Naramdaman namin na talagang pinipigil niya kami. Paano niya nagawa Ang yun? sama Di tama niya. yun. Oo nga. Noong Disyembre nung taong yon, lumabas ang regional members namin para mangaral gaya ng sinabi ni Yanjuo at mahigit 100 katao ang naaresto. Ganun karami. Ang dami. Grabe. Isa itong malaking dagok sa gawain ng bahay ng Diyos. Pero ganap na walang pagsisisi si Yanjuo. Hindi ko rin siya nakitang nagsuri o malalim na nagnilay sa kayabangan o pagkawalang ingat niya. Noong Nobyembre 2013, ako ang namahala sa paggawa ng mga video ng iglesia. Napansin kong mayabang niya pa rin ginagawa ang anumang bagay na gusto niyang gawin. Pinapagalitan at kinukondena niya ang sino mang nagpapahayag ng ibang opinyon. Pinigilan niya ang mga video na ipinasa ng mga tao para masuri. Kaya hindi nakatanggap ang mga kapatid ng payo o tulong mula sa bahay ng Diyos. Ipinunto ko sa kanya ang ilang kulang sa kung paano niya ginagawa ang tungkulin niya at nagbigay ng ilang suwestyon. Pero nagpatuloy lang siya gaya ng dati, hindi siya nakinig at sinabing ako ang mayabang. Kaya naman noong Mayo 2014, ipinatanggal niya ako at pinauwi sa amin. Pagka-uwi ko sa bahay, nagkataong nabasa ko ang ilang prinsipyo tungkol sa pagkilala sa mga antikristo at huwad na lider. Habang kinukumpara ko sa kanila ang ugali ni Yanjuo, napagtanto ko kung gaano kayabang at malisyoso siya. Palagi siyang walang puso at mapandikta sa kanyang tungkulin. Hindi niya tinanggap ang katotohanan o suhestyon mula sa mga kapatid. Sa halip kinundena niya ang mga tao. Hindi ba ipinapakita ng asal niya na isa siyang antikristong namumuhi sa katotohanan? Tama. Nagulat talaga ako na makita ko ang asal niya sa kung ano yun. Sa mahigit 2 taong gumawa kami na magkasama, nakita ko ang asal at pamamaraan niya. Ngunit itinuring yon na katiwalian. Di ko ginamit ang mga salita ng Diyos para suriin ang kalikasan, diwa o ang landas niya. Kaya tuwing kasama ko siya, kinailangan ko lang maging mapagparaya at matyaga na nakaantala at apekto sa gawain ng bahay ng Diyos. Naisip ko kung magpapatuloy si Yanjuo bilang leader ng iglesia, mas lalo niya magagambala ang gawain ng bahay ng Diyos. Tama. Ganun. Nagpasya akong isumbong ang mga problema niya. Bumigkas ako ng panalangin sa Diyos at sumulat ng liham para isumbong siya. Sa dulo ng sulat, nagdagdag ako ng isang huling bagay. Alam ko nung panahong yun na may isang video na may ilang problema. Kaya hiniling ko sa bahay ng Diyos na siyasatin at suriin yun. At nung ipapadala ko na yung natapos na sulat, nagkaroon ako ng mga pagdadalawang isip. Naisip ko, binigyan ko na siya ng mga suwestyon noon at ipinunto ko na rin ang mga problema sa kanyang tungkulin. Pero hindi yun naging maayos at pinauwi niya ako. Di ko man lang magawa ang tungkulin ko. Kung ipapadala ko ang sulat na ito para isumbong siya tapos nabasa niya ito, aakusahan niya akong nang-aatake ng mga lider. Anong mangyayari sa akin? Dapat ko na tong kalimutan. Dahil nasa labas na ako, mas mabuting huwag ko nang guluhin ang mga bagay. Pero naisip ko,
Ginabayan ako ng Diyos na makita na tinataak ni Yanjuo ang landas ng mga antikristo. Tama ka. Kung hindi ko isusumbong ito, ang gawain ng bahay ng Diyos at ang mga kapatid ang pinakamagdurusa. Oo. Hindi ba ako magiging katulong ni Satanas at isang masamang tao? Talagang naglaban ng isip ko sa pagitan ng mga interes ng bahay ng Diyos at ang mga kapatid sa isang panig at sa mga hinahangad ko sa hinaharap sa kabila. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sa loob ng ilang araw, madalas akong nanalangin sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na patnubayan ako. Hanggang may nabasa akong mga salita niya. Basahin natin. Sige. Dapat mayroon kang hangarin at tapang na magawang perpekto at huwag laging isipin na hindi mo kaya. May pinapanigan ba ang katotohanan? Sadya bang masasalungat ng katotohanan ng mga tao? Kung hahangarin mo ang katotohanan, kaya ka ba nitong madaig? Kung maninindigan ka para sa katarungan, pababagsakin ka ba nito? Kung talagang hangarin mong habulin ng buhay, makakatakas ba ang buhay sa'yo? Kung wala sa'yo ang katotohanan, hindi yan dahil sa hindi ka pinapansin nito, kundi dahil sa lumalayo ka rito. Kung hindi mo kayang manindigan para sa katarungan, yan ay hindi dahil sa may mali ito, kundi dahil naniniwala kang lihis ito sa mga katunayan. Kung di mo natamo ang buhay pagkatapos mong hanapin to ng maraming taon, yan ay di dahil walang konsensya sa iyo ang buhay, kundi dahil wala kang konsensya tungo sa buhay at naitaboy ang buhay. Kung namumuhay ka sa liwanag at hindi na kayang makamit ito, yan ay hindi dahil sa hindi ka nito naliliwanagan, kundi dahil sa hindi mo nabigyang pansin ang pag-iral ng liwanag, kaya ito'y tahimik na lumisan sa iyo. Kung hindi ka naghahabol, kung gayon masasabing ikaw ay walang halagang basura, at walang lakas ng loob sa buhay mo, at hindi taglay ang espiritu para labanan ang puwersa ng kadiliman, masyado ka mahina. Hindi mo kayang tumakas sa mga puwersa ni Satanas at handa lang magpatuloy sa ganitong uri ng ligtas at panatag na buhay at mamatay sa kamangmangan. Ang dapat mong marating ay ang iyong pagsisikap na malupig. Ito ang iyong nakatakdang tungkulin. Kung sapat na sa iyo ang malupig, kung gayoy itinataboy mo ang pag-iral ng liwanag. Dapat kang magdusa alang-alang sa katotohanan, ibigay ang iyong sarili rito, magtiis ng kahihiyan para rito. At para makamit ang higit pa rito, ay dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa. Ito ang dapat mong gawin. Amen. Totoo yan. Totoo Salamat yan. sa Diyos. Tama. Binigyan ako ng pananalig at lakas ng siping ito. Naisip ko, di ako magpapatalo sa maitim na puwersang ito. Hindi ako nagkaroon ng pagkilala kay Yanjuo noon. Pero ngayon isinaayos ng Diyos ang mga bagay para makita ko ang kalikasan, diwa at ang sinusundan niyang landas. Dapat nanindigan ako at inilantad ang lahat. Amen. Pero pinakinggan ko ang filosofiya ni Satanas na hayaan lang ang mga di nakakaapekto ng personal, alang-alang sa kinabukasan ko. Nakita ko kung gaano ako kasakim, walang konsensya o katinuan. Inisip ko ang mga taong nanampalataya ako sa Diyos at tinamasa ang pagdidilig at pagtutustos ng mga salita niya. Ngunit ngayon di ko pinapansin ang budhi ko para protektahan ang mga interes ko at nagbubulag-bulagan pa ako. Wala akong utang na loob, masama at kasuklam-suklam. Kaya naisip ko, dapat akong kumilos ng may konsensya at pagpapahalaga sa hustisya. Isagawa ang katotohanan at protektahan ang gawain ng Diyos. Kaya lumapit uli ako sa Diyos ng maraming beses para manalangin at ginawa ang resolusyong ito. Ano man ang maging kalalabasan ng pagsusulat ko ng report na ito, hindi ako pwedeng maging katulong ni Satanas para lang sa mga interes ko. Nakita ko ang mga problema kay Yanjuo, kaya dapat ako manindigan, ilantad ang kasamaan niya at protektahan ng gawain. Amen. Pinadala ko ang sumbong sa bahay ng Diyos pagkatapos. Napakagaan ng pakiramdam ko pagkatapos nun at nagkaroon ako ng kapayapaan sa puso ko. Salamat. Salamat sa Diyos. Balisa akong naghintay araw-araw para magpadala ang bahay ng Diyos ng sisiyasat sa sitwasyon ni Yanjuo at para makita ng mga kapatid kung ano talaga ang antikristong yun at tanggihan siya. Kung ganun, anong nangyari? Oo nga. Sa kasamaang palad, mas lumala ang sitwasyon ko dahil sa sulat na yun. Noong Agosto 2014, pumayag ang iglesia na gumawa ulit ako ng tungkulin. Pero nung kalagitnaan ng Oktubre, pumunta ang leader na si Lee sa hosting home ko. Tinanong niya ng may masungit na muka, gumawa ka ba ng isang report letter dati? Sinabi kong oo. Hindi nasisiyahan niyang sinabi. Si Yanjuo ang namamahala sa gawain ng iglesia at madalas ko siyang makausap. Wala akong napansing indikasyon na kumikilo siya gaya ng isang huwad na lider o antikristo. Ang ginawa mong sulat ay atake sa mga lider at manggagawa. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko nang sinabi niya yon. Hindi ko inakala ang ganong kalalabasan matapos maghintay ng 4 na buwan.
Nanatili akong kalmado sa kabila ng mga sinabi niya. Alam kong ginawa ko ang sulat na yon tungkol sa kanya alinsunod sa mga katotohanan at prinsipyo. Hindi yun isang maling akusasyon. Tapos sinabi ni Pinunong Lee, nabanggit sa report letter mo ang pagsusuri sa ilang video kaya gumugol ng 2 buwan ang bahay ng Diyos sa mga pagsisiyasat at pagsusuri. Malubhang nagambala nun ang gawain ng bahay ng Diyos at nagkasala sa disposisyon niya. Sinabi niya rin na yun ang sinabi ng mga senior leader. Naiwan ako nanginginig sa pagkabigla dahil sa mga sinabi niya. Hindi ko inakala na magdudulot ang sulat ko na matinding gambala sa gawain ng bahay ng Diyos at nagkasala sa disposisyon niya. Kung gaya ng sinabi niya ang mga bagay, nakagawa nga ako ng malaking kasamaan. Naramdaman kong bigla akong naubusan ng lakas at hindi ko mapigilan ang pag-iyak ko. Tapos sinabi ni Leader Lee, kunin mo ang mga gamit mo, umuwi ka at magdilay ka. Kapag tapos ka ng magnilay, pwede ka na ulit gumawa. Naupo ako sa bus habang pauwi ako nang mayroong magulong pag-iisip. At may matinding bigat sa puso ko. Napakaraming taon kong nanampalataya sa Diyos. Pero naging masamang tao ako na malubhang gumambala sa gawain ng bahay ng Diyos. Napuno ako ng paninisi sa sarili at panghihinayang. At hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Tinawag ko ang Diyos at hiniling na protektahan niya ang puso ko. Paano man niya ako pakikitunguhan, susundin ko ang mga pagsasaayos niya. Hindi ko siya sisisihin. Tama. Totoo. Matapos magdasal, unti-unti akong kumalma. 3 araw pagka-uwi ko, pinag-isipan ko ang tungkol sa sinabi ni Lee. At nagkaroon ako ng ilang tanong. Si Kristo at ang katotohanan ang namumuno sa bahay ng Diyos at may mga prinsipyo sa ginagawa nito at sa paghawak nito sa mga tao. Totoo yan. Hindi yun basta susunod sa ilang pansamantalang ugali ng isang tao. Oo. Tama ka. Kaya ano ba ang mga prinsipyo nila para ganituhin ako? Totoo ba talaga ang mga sinabi ni Pinunong Lee? Hindi ko talaga malaman yun, pero alam kong ano man ang katotohanan, pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang lahat ng iyon. Kaya kailangan ko magpasakop. Hindi nagtagal bago ako inilipat sa isang grupo para sa mga pagtitipon. Matapos ang mahigit 1 buwan, inatasan akong dumalo sa mga pagtitipon sa bahay kasama ang mama ko at hindi na kami pinayagang gumawa. Alam ko na noon na iniitsapwera na nila kami. Nanampalataya ako sa Diyos sa buong panahong ito. Pero ngayon hindi lang ako ihinihiwalay sa bahay, ni hindi man lang ako makagawa ng tungkulin. Pakiramdam ko na walan talaga ako. Halos gabi-gabi akong nananaginip ng pakikipagtipon at paggawa ng tungkulin ko kasama ang mga kapatid ko. Nagigising ako at hindi na makatulog. Parang napakahaba ng bawat gabi ko. Napakahirap tiisin. Kasama kong nagdusa ang mama ko noong mga panahong iyon. Lalo na kapag naririnig ko siyang umiiyak habang nananalangin siya sa Diyos. Sinisisi ko ang sarili ko at nakakaramdam ng labis na lungkot. Pakiramdam ko idinulot ko yun sa kanya. Ang mga araw na yun ang mahirap na pinagdaanan ko mula nang manampalataya ako sa Diyos. Bukod sa patuloy na pananalangin, wala na akong paraan para paginhawahin ang sakit sa puso ko. Kalaunan tinanong ko ang leader ng iglesia ko kung pwede na ba akong gumawa uli ng tungkulin ko. Sinabi niya, gusto mo pa rin gumawa ng tungkulin mo? Kung hindi ka magninilay gaya ng dapat mong gawin, patatalsikin ka. Nang marinig ko ito, nakaramdam ako ng labis-labis na kawalan ng pag-asa. Nalaman kong ang paggawa ko sa tungkulin ko ay isang pangarap na lang. Linggo-linggong pumunta sa bahay namin ang mga leader para sa isang pagpupulong. Pero pumupunta lang sila para magtanong tungkol sa akin kung nagpapalaganap ba ako ng negatibo o bumubuo ng grupo. Kaya sa tuwing pumupunta sila para magtanong tungkol sa akin, nakakaramdam ako ng kalungkutan. Minsan gusto ko silang tanungin, bakit niyo ba ako tinatrato ng ganito? Nagawa kong isumbong si Yanjuo batay sa mga prinsipyo. Pero sa halip na imbestigahan siya, ang ginawa niyo'y panatilihin ako sa bahay. May mali ba sa pagsasagawa ng katotohanan? Talagang sumama ang loob ko. Minsan nga naiisip ko, bakit humantong sa ganito ang pagsasagawa ng katotohanan? Naniniwala akong matuwid ang Diyos, pero hindi ko makita ang pagkamakatwiran niya sa nangyayari ngayon. Tunay nga na litong-lito ako. Ginagawa ko na lang ang dapat kong gawin, hindi nagsasalita ng makasalanan o sinisisi ang Diyos. Madalas akong lumapit sa Kanya para manalangin.
Hinihiling na patnubayan akong maunawaan ang kalooban niya at hindi magkamali ng pagkaunawa sa kanya. Tama yun. Doon sa pinakamahirap, pinakamasakit na panahon ko, nabasa ang mga salita ng Diyos. Babasahin ko yun ngayon. Sige. Paano ba dapat maunawaan ng mga tao ang matuwid na disposisyon ng Diyos? Kapag natanggap ng matuwid ang pagpapala niya at isinumpa niya ang masasama, ito ang halimbawa ng katuwiran niya. Tama ba ito? Ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ng masasama at ginagantimpalaan niya ang mga tao ayon sa mga gawa nito. Tama yun, hindi ba? Gayunman sa mga panahong ito, yaong mga sumasamba sa Diyos ay pinapatay o isinusumpa o hindi niya napagpala o kinilala kailanman. Gaano man nila siya sinasamba, hindi niya sila pinapansin. Hindi pinagpapala ng Diyos ang masasama, ni pinarurusahan sila. Subalit sila ay mayayaman at maraming supling. At maayos ang lahat sa kanila. Tagumpay sila sa lahat. Ito ba ang katuwiran ng Diyos? Dahil dito sinasabi ng ilang tao, hindi matuwid ang Diyos. Sinasamba namin siya ngunit hindi niya kami napagpala kailanman. Samantalang sa lahat ng bagay, mas nakakalamang ang masasamang lumalaban at hindi sumasamba sa Kanya. Hindi matuwid ang Diyos. Ano ba ang ipinapakita nito sa inyo? Kakabigay ko lang ng 2 halimbawa. Alin dito ang nagpapakita ng katuwiran ng Diyos? Sabi ng ilan, pareho tong nagpapakita ng katuwiran ng Diyos. Bakit nila sinasabi ito? Mali ang kaalaman ng mga tao sa disposisyon ng Diyos. Umiiral ito sa isipan at pananaw nila sa loob ng isang transaksyonal na pananaw. O sa mabuti at masama, sa tama at mali, o isang lohikal na pananaw. Ito'y mga pananaw na hatid nila sa kaalaman nila tungkol sa Diyos. Sila ay hindi kaayon ng Diyos at tiyak na lalabanan nila siya at magrereklamo tungkol sa Kanya. Gagawin ng Diyos ang dapat niyang gawin at matuwid ang Kanyang disposisyon. Ang katuwiran ay hindi pagiging makatarungan o pantay-pantay o paglalaan batay sa gawaing nagawa. O pagbabayad sa iyo sa gawaing ginawa mo. O pagbibigay ng nararapat sa iyo ayon sa pagsisikap mo. Hindi ito katuwiran. Ipagpalagay ng inalis ng Diyos si Job matapos siyang magpatotoo para sa kanya, magiging matuwid din ang Diyos noon. Bakit ito tinatawag na katuwiran? Kapag nakaayon ng mga bagay-bagay sa mga palagay ng mga tao, napakadali sa kanilang sabihin na matuwid ang Diyos. Subalit kung hindi naman nakaayon ng isang bagay sa mga palagay nila o kung ito'y hindi nila kayang unawain, mahihirapan silang sabihin na matuwid ang Diyos. Ang pinakadiwa ng Diyos ay katuwiran. Bagamat hindi madaling unawain ang ginagawa niya, matuwid ang lahat ng ginagawa niya. Hindi lang ito nauunawaan ng tao. Nang ibigay ng Diyos si Pedro kay Satanas, paano tumugon si Pedro? Hindi maarok ng sangkatauhan ng ginagawa mo, ngunit ito'y nagtataglay ng mabuti mong kalooban. May katuwiran sa lahat ng iyon. Paanong hindi ko pupurihin ang iyong matatalinong gawa? Ngayon dapat mong makita na hindi pinupuksa ng Diyos si Satanas upang ipakita sa tao kung gaano sila nagawang tiwali ni Satanas at paano sila inililigtas ng Diyos. Sa huli dahil sa antas na nagawang tiwali ni Satanas ang mga tao, mamamasdan nila ang kahindik-hindik na kasalanan ng pagtitiwali sa kanila ni Satanas. At kapag pinuksa ng Diyos si Satanas, mamamasdan ng mga tao ang katuwiran ng Diyos at ang disposisyon niyang taglay nito. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay matuwid. Bagamat maaaring hindi mo ito maarok, hindi ka dapat manghusga ng basta-basta. Kung sinasabi mong di matuwid ang Diyos dahil sa isang bagay na di makatwiran o salungat sa palagay mo, masyado kang hindi makatwiran. Nakikita mong hindi naunawaan ni Pedro ang ilang bagay, ngunit sigurado siyang naroon ang karunungan ng Diyos at nandun din ang kanyang kabutihang loob. Hindi maaarok ng mga tao ang lahat ng bagay, napakarami nilang hindi nauunawaan. Sa gayon, hindi madaling malaman ang disposisyon ng Diyos. Amen. 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 Nagliwanag ang mga salita ng Diyos na parang isang ilaw sa dilim at bigla kong naunawaan ang lahat ng ito. Hindi ko makita ang katuwiran ng Diyos dahil sinusubukan kong unawain yun gamit ang mga kuro-kuro at haka-haka ko. Nang makita ko ang mga antikristo at huwad na lider na ginagambala ang gawain ng bahay ng Diyos, naniwala akong ang tapat na pagsusumbong sa kanila'y mabuti at matuwid na gawain na makakapagbigay sa akin ng pabor at proteksyon ng Diyos. Inakala kong agad-agad silang pakikitunguhan. At yun lang ang katuwiran ng Diyos. Pero matapos kong i-report, ang mga isyong ito ay nagpatuloy sila sa mga posisyon nila at kumilos pa rin ng walang habas. Samantalang ako ang pinigilan at saka nilayuan ng mga tao. Sinimulan kong pagdudahan ng katuwiran ng Diyos sa puntong yun.
Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na matuwid ang diwa niya, sang-ayon man o hindi ang mga kilos niya. Sa mga palagay natin lagi nung ipinapahayag ang kanyang katuwiran. Amen. Amen. Kagaya lang yon ng mga pagsubok ni Job. Isa siyang perpektong tao sa mga mata ng Diyos. Pero ibinigay siya ng Diyos kay Satanas at kinuha ang lahat ng kayamanan at mga anak niya. Ito ang katuwiran ng Diyos. Amen. Natakot si Job sa Diyos at umasa sa kanyang pananalig para matibay at malakas na magpatotoo sa Diyos. Kaya pinagpala siya ng mahabang buhay, mas maraming kayamanan at mas mabuting mga anak. Katuwiran din ito ng Diyos. Tama. Ipagpalagay na matapos sumaksi si Job sa Diyos, hindi siya pinagpala ng Diyos. Sa halip ay winasak siya. Yun ay katuwiran din niya. Tama. Likas na matuwid ang diwa at disposisyon ng Diyos, kaya lahat ng ginagawa niya ay matuwid. Amen. Naisip ko si Pedro na sumailalim sa maraming pagsubok at pagpipino, ngunit pinuri pa rin niya ang katuwiran ng Diyos. Hindi niya maunawaan ang lahat ng nangyari, pero nagtiwala siya na ang katuwiran at karunungan ng Diyos ang nasa likod nun. Oo. Tapos ako naman, hindi ko tunay na naunawaan ang katuwiran ng Diyos. Sa halip kinilatis yon sa kung paanong lumitaw ang mga bagay at ang kinalabasan ba'y ayon sa mga haka-haka ko. Kapag ang ginawa ng Diyos ay akma sa mga haka-haka ko at pinakinabangan ko, naniwala ako sa katuwiran niya. Pero kapag naghanda siya ng mga sitwasyon na hindi ko pinakinabangan, nagsimula akong magduda sa katuwiran niya. Naniniwalang hindi patas sa mga bagay na inihanda niya. Kahit hindi ko kailanman hayagang sinisi ang Diyos, patuloy ako nakikipagtalo sa Kanya sa puso ko. Nakita ko kung gaano ako naging walang isip. Hindi naging di matuwid ang Diyos. Ako ang hindi nakaunawa sa Diyos. Naging napakasakim ko at mapanlin lang. Hindi ko hinahanap ang katotohanan o natututo sa sitwasyong inihanda niya para sa akin. Sa halip na humaling ako sa sarili kong kinabukasan at mga interes. Kaya paanong hindi ako makakaramdam ng hirap at mahuhulog sa dilim? Naunawaan ko sa wakas ang kalooban ng Diyos. Ginagamit niya ang sitwasyong ito para baguhin ang mga mali kong pananaw. Para hindi ko nasubukang unawain ang katuwiran niya sa pamamagitan ng mga palagay ko. Ramdam kong naunawaan ko na sa wakas ang nangyayari. Nanalangin ako sa Diyos. Handang magpasakop sa mga pagsasaayos niya at unawain siya sa sitwasyong ito. Salamat sa Diyos. Tapos nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Halos lahat ng tao ay hindi nauunawaan ang gawain ng Diyos. Hindi talaga yun isang bagay na madaling unawain. Kailangan mo nang malaman ng tao na may isang plano sa lahat ng gawain ng Diyos at ginagawa niya yun sa takdang panahon. Laging di maaarok ng tao ang ginagawa ng Diyos at kung kailan siya gumagawa. Ginagawa ng Diyos ang isang gawain sa tiyak na panahon at di nag-aantala. Walang sino mang makakasira sa gawain niya. Ang gumawa ayon sa kanyang plano at ayon sa kanyang layunin. Ang prinsipyong sinusunod niya sa pagganap sa gawain niya at hindi ito mababago ng sino mang tao. Sa gayong paraan, dapat mong makita ang disposisyon ng Diyos. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay kinakailangan at may pambihirang kabuluhan. Dahil lahat ng ginagawa niya sa tao ay may kinalaman sa pamamahala niya at pagliligtas sa sangkatauhan. Natural, ang gawain na ginawa ng Diyos kay Job ay hindi naiiba. Kahit na si Job ay perpekto at matuwid sa paningin ng Diyos. Sa madaling salita, kahit ano pa ang ginagawa ng Diyos o ang paraan na ginagamit niya para sa gawaing ito, kahit ano pa ang halaga o ang kanyang layunin. Ang layunin ng kanyang mga kilos ay hindi nagbabago. Ang kanyang layunin ay ang ipasok sa tao ang mga salita ng Diyos, ang mga hinihingi niya at ang kalooban niya para sa tao. Ito yung ipasok sa tao ang pinaniniwalaan ng Diyos na positibo, alinsunod sa kanyang mga hakbang, na nagbibigay sa tao ng pag-unawa sa puso ng Diyos at pag-intindi sa diwa niya, at nagtutulot sa taong sundin ang kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos, magkaroon ng takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan. Ito'y aspeto ng layunin ng Diyos sa kanyang ginagawa. Ang isa pang aspeto ay dahil si Satanas ang hambingan at gamit pang serbisyo sa gawain ng Diyos. Ang tao ay madalas na ibinibigay kay Satanas. Paraan ito ng Diyos upang ipakita sa tao ang kasamaan, kapangitan at pagiging kasuklam-suklam ni Satanas sa gitna ng mga pagtukso at paglusob nito, na dahilan upang kamuhian ng tao si Satanas at malaman at makilala ang mga negatibong bagay. Ang prosesong ito'y nagbibigay daan upang mapalaya nila ang sarili nila sa pamamahala ni Satanas at sa mga paratang pakikialam at paglusob niya. Hanggang salamat sa mga salita ng Diyos sa kanilang kaalaman at pagsunod sa Kanya. Sa pananampalataya at takot nila sa Kanya, sila'y nagtatagumpay sa mga paglusob ni Satanas at nagtatagumpay sa mga paratang niya.
Sakalang sila ganap na maiaadya mula sa sakop ni Satanas. Amen. Amen. Ipinakita sa akin ng mga salita ng Diyos na kumikilos siya ng may prinsipyo at laging sa sarili niyang panahon. At ang katuwiran at karunungan niya ang nasa likod nito. Tama. Inakala kong ang katuwiran ng Diyos ay nangangahulugan ng agarang pagganti at dapat maparusahan agad ang lahat ng masasamang tao. Pero kung nangyari yun gaya ng inakala ko, paano niya ilalantad ang lahat ng uri ng tao at tutulutan ng mga pinili niya na maggamit ng pagkilala? Tama. Oo nga. Pinahihintulutan niya ang mga antikristo at huwad na lider na lumitaw sa iglesia para gamitin ang mga taong ito na tulungan tayong lumago sa buhay para itulak tayong hanapin ang katotohanan. Oo. Kapag nakilala na natin sila gamit ang mga prinsipyo ng katotohanan, doon na natin nauunawaan at napapasok ang katotohanan. Kapag nangyari yun, nagawa na ng mga antikristo at huwad na lider ang layunin nila. Amen. Salamat sa Diyos. Kahit na ilang mga antikristo at huwad na lider ang nasa kapangyarihan sa simbahan noong panahong yon, at tila nagagawang kontrolin at linlangin ng tao, si Kristo at ang katotohanan pa rin ang naghari sa buong iglesia. Kaya malalantad at mapapatalsik din silang lahat kalaunan. Tama. Amen. Salamat sa Diyos. Napagtanto ko rin kung ganong mapanira at malisyoso ang kalikasan ng mga antikristo. Reputasyon at katayuan lang ang iniintindi nila at hindi ang tungkol sa pinili ng Diyos. Ang sino mang manghimasok sa kanilang mga interes ay nagiging isang tinik sa kanilang tagiliran. Aatakihin at paghihigantihan nila ang taong yon. Hindi titigil hanggang sa mapagod sila. Tama. Kumikilos sila gaya ng ginagawa ng demonyong si Satanas. Totoo yan. Hanggat hindi napapatalsik ang mga antikristo, hindi magkakaroon ng kaginhawahan ang mga pinili ng Diyos para mamuhay ng buhay iglesia at gawin ang tungkulin nila. Oo. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito sa akin para talagang makita ko sa mga taong ito kung gaano nila nilinlang at pininsala ang iba makilala ang kalikasan at diwa nila. Maintindihan ang mga erehe nilang kamalian at matakasan ang kanilang panluloko. Tama. Gusto rin niyang matuto ako sa mga mali nila para hindi ko tahakin ang maling landas. Pinakita sa akin na talagang inaayos niya ang sitwasyong ito para iligtas at gawin akong perpekto. Oo. Gaya ng sabi ng mga salita ng Diyos, sa pamamagitan ng maraming salungat at negatibong bagay at paggamit ng lahat ng uri ng pagpapakita ni Satanas, mga kilos nito, paratang mga paggambala at panlilinlang, ipinapakita ng Diyos sa iyo ang napakapangit na mukha ni Satanas at ginagawang perpekto ang kakayahan mong makilala si Satanas upang kamuhian mo at talikuran ito. Amen. Salamat sa gabay ng Diyos na maunawaan ko ang mga pagsisikap niya at sa pag-akay niya sa akin palabas ng kadiliman. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Noong Enero 2015, sumulat ako ng isa pang liham na nagsusumbong kay Yanju. Araw-araw akong balisang naghintay na magpadala ang bahay ng Diyos na magsisiyasat sa kanya. Pero 2 buwan ang lumipas at naghihintay pa rin ako ng taong magsisiyasat noon. Pumunta ang leader ng iglesia namin para paulit-ulit akong questionin. Tinanong niya, meron ka bang problema sa Diyos o kaya sa bahay ng Diyos? Nagsimula akong mag-alala nang sinabi niya yon. Bigla ako tuloy naisip, ano na kayang mangyayari sa akin ngayong ginawa ko ang sulat na ito? Nakahiwalay na nga ako mula sa iba, kaya pag may nangyari pa, mapapatalsik na ako sa iglesia. Bigla ko na lamang natanto na nagsimula na naman akong magduda sa katwiran ng Diyos. Dali-dali akong nanalangin sa Diyos, ang sabi ko, Diyos ko, kinikilala ko sa salita ang katwiran mo at naniniwala akong si Kristo at ang katotohanan ang nagahari sa bahay ng Diyos. Pero nang sinubok ng panahon at mga katotohanan, nakita ko kung gaano kaliit ang pananampalataya ko at hindi ko pa rin nauunawaan ang katwiran mo. Gusto kong bitawan ang mga interes ko at magpasakop sa mga pagsasaayos mo. Gabayan mo akong maunawaan ang iyong kalooban. Tapos, nabasa ko ang mga salita niya na gusto kong basahin Sige. ngayon. Sige. Para sa bawat isa na naghahangad na ibigin ng Diyos. Walang katotohanang hindi matatamo at walang katarungan ng hindi mapaninindigan. Paano ka ba dapat mamuhay? Paano mo ba siya dapat ibigin para bigyang kasiyahan ng kanyang ninanasa? Wala nang hihigit pang bagay sa iyong buhay. Higit sa lahat, dapat kang magkaroon ng gayong mga hangarin at pagtsatsaga at hindi dapat maging tulad niya ang mga walang gulugod na may hinang nilalang. Dapat mong matutuhan kung paano maranasan ang makabuluhang buhay at mga katotohanan at huwag tratuhin ang sarili mo ng basta-basta sa ganoong paraan. Hindi mo namamalayan ang buhay mo ililipas.
Magkakaroon ka ba ng isa pang pagkakataong ibigin ng Diyos? Maaari bang ibigin ng tao ang Diyos pagkatapos na siya'y namatay? Dapat kang magkaroon ng parehong mga hangarin at konsensya gaya ni Pedro. Ang buhay mo'y dapat maging makahulugan at huwag mong lokohin ang sarili mo. Amen. Amen. Ipinakita sa akin ito na ang pineperpekto niya ay ang paghahangad natin sa katotohanan at katuwiran. Amen. Anumang hirap, kabiguan o ataking kinakaharap natin, hindi tayo pwedeng umatras, kundi mabuhay tayo para sa Diyos at katotohanan. Huwag tayong susuko sa puwersa ni Satanas. Saka lang tayo magkakamit ng katotohanan at gagawing perpekto. Hindi ko tinataglay ang ganong uri ng pagpapasya at paghahangad. Kahit nagdasal ako sa Diyos na protektahan ng gawain ng bahay niya at isagawa ang katotohanan. Sa sandaling, makita kong lumilitaw ang masasamang puwersa. Natakot akong masakal at naduwag pa. Hindi ko pa pala tunay na nauunawaan ang katuwiran ng Diyos. At sarili ko lang ang iniisip ko pag may nangyari ng mga bagay. Tapos naisip ko yung isang bagay na sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang masama ay tiyak na parurusahan. Oo, matutupad ang mga salita ng Diyos at ang tinutupad niya ay tumatagal magpakailanman. Bawat masamang tao ay pagdurusahan ng parusa ng katwiran ng Diyos. Gaano man katagal ang abutin o paano yon mangyari. Sa huli, laging mangyayari ang mga sinasabi ng mga salita ng Diyos. Totoo. Tama yun. Kaya naisip ko, kailangan kong bitiwan ng mga haka-haka ko at ang mapanlinlang na sataniko kong disposisyon. Magtiwala sa mga salita ng Diyos. Hindi ako yuyuko sa puwersa ni Satanas. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nang matanto ko ito, unti-unti akong kumalma at tumigil na rin sa matinding pag-aalala. Salamat sa Diyos. Noong Abril 2015, tumatanggap na ako ng mga sulat galing kay Pinunong Lee at sa ibang mga lider at manggagawa tungkol sa kung paano sila nilinlang ni Yanshuo at paano sila nagdulot ng malaking pinsala sa akin. Humingi sila ng paumanhin at sa sulat niya inamin ni Pinunong Lee, hindi ang mga senior leader ang nag-akusa sa iyo ng panggagambala sa gawain ng iglesia kundi si Yanshuo. Alam ko na noon pa na nabasa ni Yanshuo ang mga sulat ko para isumbong siya. Para iligtas ang sarili niya, naghanda siya ng ebidensya para mapatalsik ako. Pero nakita ng ilang leader at manggagawa ang mga problema sa kanya. Kaya nagpadala sila ng sulat sa bahay ng Diyos para isumbong siya. Salamat sa Diyos. Oo nga. Habang binabasa ko ang lahat ng sulat na ito, nakahinga ako ng maluwag. Lumuhod ako sa harap ng Diyos at umiyak ako. Ang laki ng utang na loob ko sa Kanya nung sandaling yun. Naniwala ako sa Kanya sa loob ng napakaraming taon. Pero lagi ko lang nakikita ang katwiran niya sa pamamagitan ng imahinasyon ko. Kapag may mga problema, inaangkop ko yun sa kung anong inaakala ko. At kapag hindi yun umubra, hindi ko nauunawaan at sinisisi ko ang Diyos. Pero hindi niya pinansin ang kahinaan at ang katiwalian ko. At ginabayan ako sa pinakamasakit at hindi mababatang panahon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinakita sa akin ang karanasang ito na ginagamit ng Diyos ang espiritual na labanang ito ng pagkilala ng mga huwad na lider para baguhin ang mga mali kong haka-haka at bigyan ako ng tunay na pagkaunawa sa kanyang katuwiran. Amen. Napagtanto ko rin na tinitingnan ko ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng imahinasyon ko. Nilalapastangan at nililimitahan ko siya at nagkasala ako sa kanyang disposisyon. Totoo. Ipinakita sa akin ang karanasang ito na matuwid ang diwa ng Diyos. Amen. Umaayon man o hindi ang lahat ng sinasabi at ginagawa ng Diyos sa mga haka-haka ng tao, ito'y paghahayag ng kanyang matuwid na disposisyon. Amen. Basahin natin ang mga salita ng Diyos. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay ang kanyang tunay na sariling diwa. Hindi ito isang bagay na hinubog o di kaya'y isinulat ng tao. Ang kanyang matuwid na disposisyon ay ang kanyang matuwid na disposisyon. At wala itong mga relasyon o mga ugnayan sa alinman sa nilikha. Ang Diyos mismo ay ang Diyos mismo. Hindi siya kailanman magiging bahagi ng nilikha. At kahit na maging kaanib siya ng mga nilikhang nilalang, ang kanyang likas na disposisyon at diwa ay hindi magbabago. Sa makatuwid, ang pagkilala sa Diyos ay hindi pagkilala sa isang bagay. Hindi ito pagsusuri sa isang bagay, ni pag-unawa sa isang tao. Kung ginagamit ng tao ang kanyang konsepto o pamamaraan ng pagkilala sa isang bagay o pag-unawa sa tao upang makilala ang Diyos, hindi mo kailanman magagawang makamit ang pagkakilala sa Diyos.
Ang pagkilala sa Kanya ay hindi nakasalalay sa karanasan o imahinasyon. Sa makatuwid, hindi mo dapat ipagpilitan kahit kailan ang iyong karanasan o imahinasyon sa Diyos. Gaano man kayaman ang iyong karanasan at imahinasyon, may hangganan pa rin ang mga yan. Ang iyong imahinasyon ay hindi umaayon sa mga katunayan o kaya sa katotohanan. At ito'y hindi kaayon sa tunay na disposisyon ng Diyos at sa diwa ng Diyos. Hindi ka magtatagumpay kung aasa sa iyong imahinasyon upang maunawaan ang diwa ng Diyos. Ang tanging paraan ay ganito, tanggapin lahat ang nagmumula sa Diyos. At pagkatapos, unti-unting danasin at unawaan ito. Darating ang araw, naliliwanagan ka ng Diyos upang siya lubos maunawaan at makilala. Dahil sa iyong pakikipagtulungan at dahil sa iyong pagkagutom at pagkauhaw para sa katotohanan. Amen. Salamat sa Diyos. Noong Mayo 2015, si Yanju ay pinatalsik sa iglesia dahil sa kanyang mga kasamaan. Ang malalapit niyang kaibigan at kasabwat ay pinarusahan din. Na mabasa ko ang abiso ng pagpapatalsik, naramdaman ko sa puso ko kung gaano katuwid ang Diyos. Ang katotohanan at si Kristo naghahari sa bahay ng Diyos. Amen. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Napakarunong ng Diyos. Totoo. Oo. Maganda talaga ng karanasan na ito. Hindi ako